Mali yun, hindi mo kailangan nakahawin yung mga videos ko. At yung mga videos na ginagawa ko, content ko yun. At wala kang karapatan na nakawin o kunin yung mga videos na ginagawa ko. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Ngayong araw po ay alam ko po na naipalabas na po natin regarding po sa mga nagnanakaw po ng mga video clips po natin sa YouTube. So sobra talagang apektado ang family ko regarding dito dahil alam nyo, pati si Ate Mariton damay, si Den damay, si Bedyon damay. At hindi namin nagustuhan. Ako hindi ko nagustuhan. So kung ako yung sa akin, hayaan ko eh. Sa totoo lang, hayaan ko kung ako lang eh. Pero kapag kakasinin ako na yung mga videos natin, yung clips natin at kinukutsa tayo, yun ang hindi po okay. Kaya minabuti po namin na gumawa ng aksyon tungkol po dito. So pag galing po namin sa may otoridad doon po sa pinuntahan namin, at nagbigay po siya ng payo na kung ano ang dapat namin gawin. So sa mga susunod po ay meron kaming hakbang na gagawin. Pupunta kami doon sa lugar na kung saan may makakatulong sa amin. So right now mga amigo, merong nagsuggest sa amin kung paano ang gagawin. At bago po yon mga kababayan ko, gusto ko pong i-explain sa inyo na hindi lang pala ako ang ginaganon kung hindi meron pang susol na nangyayari. Wala akong idea kung isa siya doon sa nagsusulsol. Kasi right now po mga amigo ay isang kaibigan po natin ang nagagalit sa akin ngayon. Si Mami Kay. Sabihin ko na po sa inyo, si Mami Kay po ay nagagalit na sa akin. At hindi na ako pinapansin. Gawa ng maaaring meron pong nagsusol o meron pong nagsabi ng hindi maganda regarding po sa akin. So hanggang doon po sa Africa ay hanggang sa Africa po ay nakarating na po yung nangyari regarding po sa mga yung mga pagsususol na hindi maganda. So isa yan sa dahilan kung bakit nalason yung utak ni Mudra at nagkaroon ng ganitong eksena, o kung bakit umuwi sila at mas minabuti nila dahil hindi kinaya ni Mudra yung ganitong mga sinasabi about sa akin. So nung nakauwi sila doon sa Equatorial Guinea, ang mga bata nakauwi po ay pakiramdam na nagsusulso na ito na panalo sila, o kumbaga sila ang nagwagi sa ganito. So matagal na po ito na nangyayari, ngunit ngayon na naipalabas po natin ito ay marami ng mga nagko-comment, nagme-message, pero ang hindi ko lang talaga mga amigo nagustuhan yung last na ito na galit na sa akin si Mami Kay. So bakit ko nalaman na galit sa akin si Mami Kay? Meron kaming mga group, meron kaming usapan na napakahaba at lahat noon ay dinilit niya. And then sabi ko, "Porke mama, anong problema?" Sabi ko sa kanya gano'n. Tapos hindi siya nagsalita sa akin, basta lahat ng conversation namin binura. And then meron siyang emoji na umiiyak. So nalungkot ako sa part na yon kasi nung time na yon na nagme-message ako sa kanya, ngayon lang na halos nangyari mga amigo, yung merong nag-send siya ng emoji na umiiyak at parang galit talaga siya sa akin, ganyan, na malungkot siya. So pilit ko siyang nire-reach out, tinatawagan, kaso hindi po siya sumasagot sa mga tawag ko. Sobrang saya pa namin nung mga nakaraan na kung saan magkausap kami at nagkukwentuhan. Kaya ngayon, tingnan nyo, ganyan naman epekto. Yung mga taong malapit sa akin ay nagkakaroon ng kumbaga parang dahil sa susol nawawala sa akin, o nagkakaroon ako ng mga
yung mga kaibigan ko ay nawawala sa akin at tinuturing akong kaaway. Meron pa, may mga subscriber po tayo na mga nag-i-sponsor before at talagang kaibigan natin at sila po ay unti-unti nang nawala sa akin dahil din po yan sa ganyan. Dahil din po yan sa susol. Ang dami kasi na wala naman talagang issue sa mga nangyayari pero mismo ang iba ang gumagawa ng issue patungkol po sa mga naging kaibigan ko. Special po yung mga yung mga nasa ibang bansa po. At saka po yung mga kaibigan natin na matagal na talaga na sumusuporta sa atin. So, ang hindi ko talaga kayang i-take, mga amigo, yung nakawin yung mga videos na ginagawa po natin. Na pinaghirapan natin at ang gagawin lang po mga amigo ay nanakawin lang at ipopost sa kanya at i-edit. So, napaka grabe yung grabe yung ginagawa. Nung mga una pinapayagan namin mga amigo. Pinapayagan ko kasi parang okay naman, sige, yan yung ano mo eh. Kung ayaw mag-aksaya ng panahon dahil marami akong ginagawa sa buhay. Pero habang tumatagal, sobra na yung mga sinasabi at nakaka-brainwash mga amigo. Kapag napanood nyo yung mga ibang clips, makikita nyo talagang puro kasiraan sa akin. At salamat naman po, ako nagpapasalamat ako personally sa mga tao na talagang nagagalit sa mga ipinopost niya. So, yun, by next week po mga amigo, meron kaming lalakarin regarding po dito sa kasong ito. And then, yan po. Regarding po pala mga amigo meron ako nabasang comment doon regarding po about po doon sa dating contractor natin na ba't di ko kinasuhan. Totoo niyan mga amigo, kaya hindi natin siya nakasuhan ay ang payo sa akin nung abogado ko ay magsasayang ka lang ng pera sa mga nangyari. Ang pinakamaganda ay makipag-areglo ka at kausapin mo na lang para matapos yung pinapagawa mo. Yun ang sabi niya sa akin before. So kaya hindi naging okay yung kaso na yon, kaya hindi natuloy dahil si Joel po ay hindi po siya lisensyadong contractor. Wala siyang lisensya. So sabi sa akin ni attorney, kahit na kasuhan mo siya, hahaba lang yung kaso na yan. At ano ang mahahabol mo sa kanya, ari-arian. So chinek ko yung mga ari-arian niya. Yung sasakyan po niya ay ng ORCR na sa akin pa hanggang ngayon. At about po doon sa mga ari-arian nila, nakasangla din po yung mga lupa nila. So, ang totoo niyan, wala po akong habulin sa kanya. So, ayoko mag-aksaya ng panahon kung hindi ko naman mabibigyan ng leksyon at wala naman talagang mangyayari sa kaso. So, kaya lesson sa akin sa mga ito about po sa mga contractor, mga ganyan, na kaya nga 'di ba na ako natuto na ako ngayon about sa pagpapagawa. Kaya po ayun, kaya hindi po natuloy yung kaso na yon. Ang sabi kasi puro kuda, bakit daw hindi ko tinuloy, pero hindi nila alam kung ano ang tunay na reason. So balik po tayo mga amigo doon sa kumukuha po ng mga video natin at ina-upload po sa kanyang channel. So ang dami noon, puro kabastusan at puro kumbaga kinukuha niya yung kapirasong video ay upload sa kanya. And then pagkayari nagiging masama ako sa tingin ng iba. At pag pinanood mo yung mga videos, talagang puro kasiraan para sa akin. At meron pa doon kay Denden sa asawa ni Beljun, pati kay Ate Mariton, may mga videos na ganyan. At lahat ng mga nakakasama ko. So sa ngayon mga amigo ay meron kaming gagawin at mag-aantay lang po tayo kung paano ang sasabihin sa atin ng otoridad. So ayan po mga kababayan ko, na-explain ko po mabuti
na sabi ko na lang sa kay Lenlen, sa family ko na huwag nyo na lang basahin, huwag na lang kayong manood, huwag na lang kayong magano ng mga comment, magbasa dahil hindi naman kayo sanay sa ganyan, sa mga social media. Talagang mai-stress lang kayo, sabi ko sa kanya ganun. And then ayun, sabi niya bakit hindi mo gawa ng paraan, bakit hindi mo hindi mo sabi ko bakit hindi mo gawa ng paraan, sabi ganoon. Bakit hindi mo hindi ka magtanong papaano ang gagawin kasi puro paninira na ngayong ginagawa sa akin. So ayun, abangan nyo po mga amigo ang mangyayari, pero si Michael ay kausap ko regarding dito. May kausap na ako rito at kung paano po ang gagawin sa case na to. So ayun, ang gusto ko lang naman ay sa akin na itigil niya yung pagkakalat ng itigil niya yung pagkuha ng mga videos ko. So pwede siyang mag-react, pwede siya mag-comment. Depende kung ano ang mag-react, mag-comment, walang problema sa akin. Pero wag niyang nakawin yung mga videos na ginagawa ko at yung mga ginagawa kong video pinaghihirapan namin yun. So ako po hindi perfect mga amigo. Ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong nagagawang hindi maganda pagdating po sa video ko. Nakikita nyo po yung kahinaan ko, nakikita nyo yung mga pagkakamali ko. Pero sa akin, nakikilala nyo ako sa mga kakilala ko na personal, sila ang makapagsasabi kung sino talaga ako. Kaya sabi ko po, kung ganito ang ginagawa sa akin na paninira, ay mahirap ipagwalang bahala. Ang sa akin lang, kung sino ka man na nagnanakaw ng mga video ko, siguro kung may pamilya ka, sana maano ka naman sa akin kasi mali yun. Hindi mo kailangan nakawin yung mga videos ko. At yung mga videos na ginagawa ko, content ko yun. At wala kang karapatan na nakawin o kunin yung mga videos na ginagawa ko. So walang problema, i-bash mo ko, mag-comment ka sa akin na hindi maganda. At pero yung pagtawanan, nakawin ng video, yun yung hindi ko siguro mapapayagan. Kaya hanggat maaga, gumawa ka ng sarili mong video. Gumawa ka ng sarili mong video at hindi nakawin yung mga meron ako na pinaghirapan namin. So ayan po mga amigo, i-update ko po kayo sa mga mangyayari sa case na to. And then sa susunod po ay papaliwanag ko po sa inyo at i-explain ng mabuti kung ano ang mangyayari. So pansamantala, paalam po muna mga amigo. At salamat sa mga hindi naniniwala sa mga sinasabi sa akin na hindi maganda. At salamat pa rin po sa maraming sumusuporta sa akin. Salamat po mga amigo. At pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.